Okay, mga Lods, eto na ang katapusan ni Cheese Escudero. Hindi, joke lang, joke lang. Joke lang naman, hindi pa. So, pero very anomalous kasi yung nangyari. Isang malaking red flag ang nakita natin. Ito ang, alam nyo, ito talaga pinagkaiba ng politikong may alam sa ginagawa niya, si Chel Jokno, versus yun sa mga nagpapapansin lang. Yung mga nag-iikot ng podium, walang kwenta yung mga yon. Pero si Chel Jokno, napakalupit nung ginawa niya. Kasi in a few sentences, napaamin niya yung top donor ni Cheese Escudero na isang contractor, si Lubiano. Okay, let's listen in. And 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Ayan. Kanina po yon? Kay Senator Cheese po. Yun. Escudero. Senator Cheese Escudero. So, Yes po. isa-summarize ko na lang to kasi mayroon akong discussion na gustong ipanood sa inyo. So, kinross-examine niya itong si Lubiano and umamin nga si Lubiano na siya ay nag-donate kay Cheese Escudero. Pero, ay ang ginawa niya ay sinabi niya na personal naman niya yun binigay. Hindi niya yun binigay as kontratista. Now, meron tayong matututunan ngayon sa batas, mamaya papaalam ko sa inyo, na galing kay Fiscal EJ. Si Fiscal EJ po ay isang fiscal sa Leyte and debate winner din yan nung kinalaban niya yung isang kapwa niya attorney. So I'm just saying sa inyo na yung ginawa ni Cheese, in my opinion, is illegal based on what I've learned sa mga ni-research ko. Okay, tuloy lang natin ng onti to, then let's go to Fiscal EJ. Aside from Senator Escudero, may I know if there have been other candidates for either national or local positions that you gave donations to? Wala na po, Your Honor. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Cheese? 30 million po, Your Honor. 30 million pesos. Yes, Yan, this laki, was no? during the time that Sana all, no? Kahit 1% lang nun, masaya na ako. Hindi, joke lang. you already had government projects. Is that right? Ano po? Sorry, Your Honor. Noong panahon na yun, kayo ay meron ng mga proyekto o kontrata sa gobyerno. Yes po, since 2009 po. Thank you. No more. Since 2009. Yan po ay So again, sasabihin naman nung tao na yon ni Lubiano na hindi, ano lang naman yan, personal. Kasi importante yun na kinwalify niya yung sinabi niya as personal. Pero is that enough to defend their position na hindi sila, gumawa ng hindi maganda ayon sa batas? Now, don't listen sa akin. Makinig tayo sa mga magagaling, si Fiscal EJ. Okay? Congratulations kay Fiscal dahil magandang video na naman to. Please panoorin nyo, Fiscal EJ. Hanapin nyo po sa Red App. Okay, so let's go. Ito na. Tan-tararen. Bakit? Dahil dito pumapasok ang conflict of interest. Bakit? The law wants to prevent a situation where politicians feel indebted to contractors who fund their campaigns, only to award them more government projects later on. See, di ba? Parang obvious naman yun Kunyari, binigyan mo yung isang kongresista or senador ng campaign funds, di ba? Para sa pagka-re-election niya. O, di ba? Parang tatanaw na utang na loob sa iyo yan. Kasi pag sa politika kasi, merong konsepto diyan yung I scratch my back, you scratch mine, di ba? Parang laging laging give and laging kung may ibibigay ka, dapat may kapalit lagi. Nothing is ever free. Transactional ang nature ng politics dito sa ating bansa. So, ang sinasabi dito ng batas, according to Fiscal EJ, is dapat walang ganon, hindi ka dapat magiging padrino, di ba, ng kahit sino. Okay, tuloy natin.
Ayaw po ng batas na ang kontratista ay magpopondo ng politiko tapos pagkatapos ng eleksyon, sila rin ang makikinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Exactly. Pero Ang alam ko, maraming project daw tong si Lubiano. Top 15. Di natin alam. Tuloy natin. heto ang defense ni Mr. Lubiano. Sabi niya, ako personally ang nag-donate, hindi ang kumpanya ko. Sounds convenient, right? Parang sinasabi niya na hiwalay siya sa kumpanyang may hawak ng kontrata, kaya hindi raw siya sakop ng prohibition. Maganda yung ituturo sa atin ni Fiscal EJ dito. Promise ko sa inyo. Tuloy-tuloy lang natin. Pero kung susuriin po natin ng mabuti, mahina itong depensa. Malinaw sa batas na covered ang parehong natural at juridical persons. So kahit sabihin mo pang personal mong pera ang ginamit, kung ikaw ay may-ari o controlling person ng kumpanyang nakikinabang sa kontrata ng gobyerno, Yung mga sinasabi ni Fiscal EJ, doctrine na yan eh. Basta yung doctrine of control at saka yung isang doctrine na piercing the veil of corporate hindi ko alam nakalimutan ko na. Veil of corporate fiction, yun yata yung title nun. Sana ipa-discuss pa ni Fiscal EJ ng mas malalim to. Kasi sabi ko nga sa inyo, tol, in my opinion, sa mga nababasa ko sa cross-examine ni Attorney Chel, and ngayon ang fundamentals ni Fiscal EJ, palagay ko GG na si Cheese. Nako, my heart my heart will not go on. Kanta yun ni Celine Dion, di ba? Every now in my dream. Tali. pasok ka pa rin sa prohibition. Hindi pwedeng hatiin ang katauhan mo at ng negosyo mo para makaiwas ka sa batas. Hindi okay. pwedeng magtago si Mr. Lubiano sa likod ng excuse na ibang entity ang kumpanya. So, parang ganun yung excuse niya. Hindi naman ako yung kumpanya ko. Yung kumpanya ko is made up of board members and I am just one of them. So, what I do in my personal capacity is protected by freedom of expression. If I wanted to donate to politicians without any form of malicious intentions or delicious intentions, goods lang, bigay lang. Tropa ko si Chis . I mean, wala naman akong project sa Sorsogon. Ang bait naman yan, ang sarap naman maging kaibigan ni Mr. Lubiano. 30 million pieces i-donate niya sa'yo. Boss, baka naman. Kahit 5% lang, goods na ako. Ano bang tatakbuhan ko? Fun run? Let's go. Nandito ang pinakamalaking issue, conflict of interest. Yan. Nagbigay ka ng 30 million sa isang kandidato na may kapangyarihan o impluwensya sa pagbibigay ng mga interest, may natutunan naman tayong salita. Kontrata. Pagkatapos ng eleksyon, may expectation of course, kahit implicit, na masusuklian ito whether through more projects, favorable treatment, or political goodwill. Ano yan? You scratch my back, I scratch yours. Ganun yan. Give and take. Hindi lang pwedeng take ng tape, kailangan may i-give ka din, di ba? Yan ang gusto ko sa politika natin. Let's go! Ito mismo ang sitwasyon na gustong pigilan ng Section 95. Contractors donating to politicians in exchange for future projects. Kaya nga, kahit pa sabihin ni Lubiano na personal lang ito, wala ang kumpanya ko dyan, the reality remains na parehong tao ang nakikinabang. Yes. Siya rin bilang owner ng kumpanya. Hindi tinitingnan ng batas kung anong pangalan ng account ang ginamit o kung sino ang lumagda sa tseke. Ang tinitingnan ay ang realidad. Ang president pa rin ng kumpanya ang nagbigay ng pera. Yun. So, hindi siya pwedeng magtago sa kumpanya niya or sa personal na pagbigay niya. Pero masarap pa rin na kaibigan si Mr. Lubiano. Yun lang ang masasabi ko doon. Sana magkaroon ako ng friend na, Nico David, mukhang down on your luck ka. Ito 30 million. Ako! Ito 30 million. Saya-saya ko nun. Mr. Lubiano therefore cannot do indirectly what the law directly prohibits. Yun. Kaya malin. So that's another concept in law, yung what you can
what you cannot do directly, you cannot do indirectly. So, yan yung mga concept, 'di ba? 4 minutes lang tong video na to, pero ang dami nating natutunan. Please panoorin niyo po or i-follow niyo si Fiscal EJ sa mga social media accounts niya. Napakadami niyong matututunan diyan in a very short span of time. Kasi yung ibang abogado rito sa YouTube or sa YouTube, sa TikTok, yung mga ganon. Yung iba kasi medyo alam mo yun, medyo may bias. Si Fiscal EJ kasi batas lang talaga yung kanyang dinidiscuss dito. 'Di ba? Dito napaka ABC nito, 4 minutes lang to kung ano yung kailangan nating matutunang konsepto. At least ilan yung konseptong natutunan natin. Conflict of interest, number 1, 'di ba? O what you cannot do directly, what you cannot do directly, you cannot do indirectly as well. Tapos yung corporate veil, yung konsepto noon, 'di ba? So, in 4 minutes time, we had so many fundamental lessons na kailangan nating matutunan para mas ma-hold natin accountable yung ating mga opisyal. Nakakalungkot nga lang kasi si Chis Escudero nung araw, talagang fan kami niyan kasi 'di ba, nung impeachment ni Erap, nakakabilib siya. At saka kamukha niya pa si Bamboo nung araw. Ngayon wala na. Kilay. Nakakataas na lang ng kilay, nakaganan. Anyway, mga lods, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege, mga lods.